course. Siyempre itong mga kalamidad pa rin dahil andyan ang habagat, sunod-sunod ang mga bagyo, at malaman natin yung kondisyon nung nasa paligid natin. Halimbawa na lang, yung supply natin ng kuryente, yung mga gasolinahan na mahalaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dyan, nasa linya po natin ang isa sa ating resource person na hihinga natin ng kanilang mga impormasyon at assessment. Nasa linya po natin walang iba kundi si Assistant Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Good morning, Asek Marasigan, sir. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay. Opo, nababanggit ko nga kay Christian, mahalaga ang supply ng kuryente kapag ganitong panahon na panay ang ulan natin, bagyo, habagat, asek. Ano po ba ang sa pangkabuuan, base doon sa mga natanggap nyong report so far, magmula nung mayroon tayong mga habagat at sunod-sunod na bagyo, ano ang pagtansya nyo sa supply ng kuryente natin? May mga lugar pa po ba sa hanggang ngayon wala pa ring kuryente? Sa ngayon po kasi, pwede nating sabihin, lahat po ng mga power generation companies natin, wala na pong problema. So wala po tayong problema sa supply. Pagdating po sa transmission system natin, nagkaroon po tayo hanggang kahapon ng mga pagkakaroon pa ng mga linya ng kuryente sa transmission system natin na hindi pa 100% na nakakabalik sa serbisyo. Datapot nung bandang hapon po, isa na lang po yung naiiwanan natin, pero yung isa pong natitira natin sa may bandang Pangasinan, kaya po siya hindi natin mabigyan ng kuryente dahil nasa distribution system po ang ating problema. Hindi naman po natin pwedeng padaluyin kagad ang kuryente doon sa ating mismong mga linya kagad-kagad kung yung pong ibang sistema ay hindi pa nakaredy. Tama. Kung kaya kahit po 100% na rin pong nakarestore ang ating mga transmission system, hindi pa rin po nasusuplayan ang iba nating mga electric cooperatives. Yun. Ano po ang dahilan? Ba't mahirap pa para masuplayan sila? Unang-una po, hindi po natin kagad matapos yung assessment ng ating mga areas dahil yung iba po, mga binaha. Ayun. At yung iba naman po, ay hindi kayang gawin ng mag-isa ng ating electric cooperative. Kaya po, ina-activate na rin po natin yung tinatawag po nating task force kapatid kung saan po yung mga electric cooperative po na hindi apektado ng pagbaha at pagulan, sila po ay siyang tumutulong para po sa madali ang pagkukumpune ng ating mga distribution facilities. Ayun ang maganda ron. Yung bayanihan, kailangan natin sa panahon ito, Asek. Tawag nito, saang lugar yung binabanggit nyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nasusuplayan? Anong electric cooperative yan? Sa ngayon po, ang meron pa talaga tayong total power interruption, base po sa report natin kagabi, ay ito pong Pangasinan Electric Cooperative 1, kung saan po mahigit pong 100,000 ang mga customer natin na hindi pa nabibigyan ng kuryente. Ang dami. Sir, meron bang target kung kailan possibly maibalik yung supply sa mga residente na ito? Sa ngayon po, yun po yung ina-assess natin. Ayaw po natin mag-commit kagad dahil hindi Mahirap naman po naman. natin, baka masyadong umasa ang ating mga mamamayan. Pero dahil nga po sa ina-activate natin yung ating mga task force kapatid, inaasahan po natin na hindi po ito aabuti ng 1 linggo. Sana nga po ay umayos lang yung gumanda na ang ating panahon. Hanggang ngayon ba, Asek, sa monitoring po ninyo, mataas pa rin ang baha dyan sa nasasakupan ng electric cooperative na yan sa Pangasinan? Actually po, mayroong paggupa na po ang mga baha natin. Ngunit yung pong clearing ng mga linya, yung pong mga sumabit sa linya, tapos kailangan po nating i-assess. Dahil lumambot po ang lupa, lahat ba ng poste ay pwede pang kabit, yung kailangan po bang ayusin yon. So yan lahat po ng assessment na yan ay ating ginagawa. Bukod pa po ron, kahit po magpataloy tayo ng kuryente, kailangan din po ng ating electric cooperative na bisitahin yung mga lugar at mga bahay na dinaluyan ng baha. Right. Opo, kasi baka po pag biglang binigyan natin ng kuryente, magkaroon po ng mas malaking aksidente. Yun ang problema. Kasi hindi maiiwasan, Asek, di ba? Siyempre, bumaha. Yung mga outlet, napasok na ng tubig yan. Hindi lang po tubig, baka po pati putik. Oo. Yes, exactly. Pagka ganun nga palang sitwasyon, Asek, ano ba ang ginagawa para maiwasan na magdulot siya ng aksidente? Unang-una po, tayo po ay
nagdidispatcha o kaya sinasabihan natin yung mga may bahay na dapat po kumuha sila ng professional na electrician para Naputol. Maganda Tawagan yung natin. binabanggit Oo. dahil importante yan dahil Ako mismo, hindi ko rin alam ang gagawin, Oh, di the ba? past days, may mga report na kuryente. Kaya dahil nga. nakahawak ng poste or paano pag nakalubog sa baha, nakabalik na raw sa linya si Ayan, ASEC. ASEC. Opo, as you were saying, Opo. Sabi nga po natin, kailangan pong magkaroon ng pagbisita ng professional na electrician para po kung kinakailangan talaga mag-rewire tayo, kailangan po natin gawin yon. Mahirap na po yung may naiwan pong dumi doon sa ating linya ng kuryente na pwede pong pagdaluyan ng kuryente kung saan po magkaroon ng pwedeng tinatawag natin pagkasunog o pagsabog. ASEC, that's the ideal na gawin, no? Humanap na electrician, pa-check. Pero alam naman Pag-rewire. natin yung mga ordinaryong kababayan natin na walang kapasidad. Ano yung pwede nilang gawin to make sure na okay yung linya ng kanilang kuryente? Ang mismo pong ating electric cooperative ang pwede po magbigay ng tulong. Sila po mismo magdidispatcha ng mga tinatawag nating professional electrician. at saka napansin ko lang, ASEC, sa lahat ng bahay, yung mga outlet kasi mababa, nasa Yes. ibaba, bandang ibaba. Pwede bang iakyat na yan, itaas na para pag Hindi na bumaha? raw aesthetic. Ay, ganun ba? Kahit na. Di ba, ASEC? Parang karaniwan kasi ganoon eh. Nasa babang bahagi ng bahay, wall. Meron po kasi mga standards tayo na sinusunod. Ayun lang. Kaya pala. Opo, kaya kailangan po yung paglalagay po ng mga outlet natin. Hindi po yan dahil gusto natin doon lang ilagay. Oo. May mga sinusunod po tayo mga standards. ASEC, speaking of bagyo, itong mga nakalipas na araw, meron na ba tayong initial assessment kung magkano yung naitala nating pinsala, damage sa ating electric facilities? Base po dun sa huling pagtala natin ng mga tinatawag nating damages, at siyempre po kung sino lang yung nag-report pa, Right. dahil hindi pa po total yung ating Opo. mahigit na pong 7,270,000 ang mga nai-report pong damages. Tataas pa yan, syempre, mga kapuso, dahil hindi pa Malamang lahat po. nagre-report. Ilan, Oo. sir, so far yung naitalang affected? Bali po lumalabas ang naging affected po talaga natin, 19 electric cooperative yung talagang dinaanan ng pagbaha, pero 14 po yung huling-huli nating minomonitor, kung saan po, yung isa nga po ay total power interruption, meron pong 3 nakabalik na, at 11 pa po yung partial interruption. Nabanggit natin, mayroong yung Pangasinan, particularly na wala talagang kuryente pa sila. Paano yung ASEC, yung mga mahalagang facility ng gobyerno, katulad ng ospital, hindi naman pwedeng mawalan sila ng supply ng kuryente. Tama po kayo. Yan po ang unang-unang instruction sa atin ng ating mahal na sekretaryo, si Secretary Garin. Kahapon po sa atin mong meeting ng Energy Task Force on Resiliency, binigyan po niya ng atas ang ating mga distribution utility, particularly ang Meralco, ang ating mga electric cooperatives. Kasama na po ang mga kasama natin sa Department of Energy para po magbisita ng lahat ng ospital, evacuation centers, Isa mga pa. eskwelahan, at iba pang mga government facilities na hindi dapat mawala ng serbisyo ng kuryente. Correct. Inaatasan na rin po na kung kinakailangan, magkaroon po ng alternatibong source ng kuryente kagaya ng generator. So, mayroon mga generator sets. Sino ang nagpo-provide nun? ASEC? Hanggat maaari po yung ating po mga distribution utility. Tayo po ay nagtutulong-tulungan, hindi po porke pwede po manggaling yung ating genset, hindi doon sa mismong electric cooperative na may pinsala, kundi pwede po sa kapitbahay. Right. Ito, ASEC, Kumbaga, kung sino ang may available, ipahiram. para Ganyan. dun sa... Opo. Ito, ASEC, tanong lang ng mga ordinaryong kababayan natin na apektado. Dahil nga, syempre, may mga napinsala, kailangang i-repair. So, baka ang pangamba ng iba nating kababayan, baka tataas ba ang bill nila dahil sa kanila ba ikukunin yung pag-repair dito mga facility na ito, ASEC? Well, actually po, yun naman nasa saad po sa kung ano man yung pinayagan po ng ating Energy Regulatory Commission. So, hindi po kagyat yan ay pwedeng ipataw sa ating mga konsumidor.
lahat po na yan ay dadaan po sa proseso. At kung kung yung pong kagaya po ng electric cooperative, no, kung yan po ay pumasok dun sa tinatawag nating resiliency fund, ito po ay popondohan ng ating gobyerno. Ayun, parang force majeure Kasi syempre pag ang dahilan. Oo. Kasi pag ganyan, baka isipin, naku, baka tumaas, ang daming gagawin, ang daming nasira. Hindi naman nila kasalanan yun. Exactly. Nature ang naging Oo. kalaban natin dito eh. Opo. At tawag nito, so far, Pangasinan area. Pero majority, mayroon na rin Okay na. naman. Okay na, Asek. Opo, tama po kayo. Mangilan-ngilan. Although meron po tayong 11 electric cooperative na minomonitor, ito po ay may partial restoration na. Kaya mga mangilan-ngilan na lang po yung mga bahay na walang serbisyo ng kuryente. Kagaya po sa Central Luzon, sa Pampanga Electric Cooperative 2, 45 houses na lang po kahapon. So malamang po ito ngayon ay natapos na. Oo. So hinihintay lang po namin yung report ngayong umaga. Right. Sa mga kapuso natin na apektado, wag po kayong maiinip dahil hindi naman puro yan pababayaan nung ating mga kinauukulan. Hindi naman hahayaan yan na matagal kayong walang kuryente. Nagkukumahog na rin po sila sa pagkukumpune para maibalik as soon as possible lang ay yung inyong supply ng kuryente. Itong mga ASEC, yung mga gasolinahan ba? Paano yun? Yung mga kailangan ng supply ng gas para pangluto, yung ganon, kerosene. Kumusta ang Tama mga po lagay kayo. nila? So, minomonitor din po natin yung mga gasolinahan na nabaha, kung saan po, kung kinakailangan po tayong mag-deploy ng mobile dispensing unit, magpapadeploy po tayo. So, nakikipag-ugnayan na po tayo sa mga oil companies. So, may mga ilan naman pong nakabalik na sa serbisyo ulit, kaya yung pong 38 kahapon ay nabawasan na po yun. Yung 38 na yon binaha, ASEC? Ganun ba ang naging sitwasyon? Tama po, hindi lang po pagbaha ang tinitingnan natin kasi alam naman po natin yung mga lokal na trabahador na apektuhan din. Right. So, hindi Pangalawa po, makapasok. yung safety po. Opo, yung safety po ng lugar. Kung wala pong kuryente, hindi rin po pwede. Tama. So, magkakasama na po at compounded po yung issue. Right. Yung be? Ito nga, tatanong ko tanong nga mo. sana, dahil may mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Yung ilang produktong petrolyo ay kasama sa price freeze. Yan. At alam naman natin, weekly, Tuesday, talagang may paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. ASEC, sa mga lugar ba na may state of calamity, hindi din gagalaw yung presyo ng produktong petrolyo? Unang-una po, yung pong LPG ang hindi dapat gumalaw. Pero ang ginawa po ng ating mahal na sekretarya ay kinausap po at nakikipag-ugnayan sa mga oil companies. At pinakikiusapan po na kung sakali man na magkaroon po ng paggalaw, kung pababa, ibaba. Pero kung tataas, Wag please muna. muna. Opo, Yun. pakiusap. So dinadaan po natin sa pakiusap kasi hindi po Oo. covered yung liquid product natin eh. Yung pong LPG lang talaga saklaw. So, pagka ganun pala yun, pag state of calamity, ASEC, LPG lang. The other products, Opo. hindi kasali. Opo. Pero may tugon na ba, ASEC, yung ating mga oil companies? Opo. Nakikisama naman po sila. Yun. Actually po, ang nung una po namin problema ay yung pong pagdaloy ng ating aviation fuel para sa mga eroplano na nagagaling pa po ng Bataan. So kagaya po nakapag-ugnayan po tayo sa DOTR para po payagan na yung mga tanker ay makadaan sa ating expressway. Ay, malalaki naman yung tanker. Baka kaya naman niyang tumawid kung may baha dyan sa Opo. Inlex. Opo. Ayun, mabuti naman kung ganun. So, dahil pumayag na, ASEC, so kung tataas man next week, wag naman sana. Wag So, muna. Sa mga lugar lang na may state of calamity, hindi tataas ang presyo ng petrolyo. Yun po yung pakiusap natin. Kung bababa, ibaba. Kung tataas, pwedeng freeze muna. Ayun. Pero hindi natin sila maobliga. Oo. Ganun ba yun, Dahil Hindi ASEC? po, hindi natin kayang obligahin eh. Malalaman ba namin, ASEC, saan kaya lugar yung mga mga pumayag? Kasi it's a marketing for them, di ba? Oo, Na oo. nakikisa Pero sana sila. naman, yung compassion sa mga kababayan natin, sana naman may tawag doon, corporate responsibility. Yun, CSR. Tama po kayo. Tama po kayo. At alam naman po natin na ganyan din ang pananaw ng ating mga kapatid sa
industriya ng petrolyo. Right. Mamomonitor nyo naman yon ASEC kung saang mga lugar na nag-hold pansamantala na magtaas sila ng presyo kung mayroon mang magaganap na pagtaas? Tama po kayo. Mamomonitor po natin yon. At saka, alam nyo naman, tayo po ay umaasa sa mismong mga konsumidor natin. Pwede po silang mag-report anytime. Ayun naman pala. Baka sakali, nananawagan po kami sa mga kumpanya ng langis. Ay ito po yung panahon na tayo po'y kailangang magtulungan. Oo, hindi tayo kailangang unahin muna yung kita ninyo. Babawi naman kayo sa susunod na pagkakataon. Tataas ulit. Tataas naman. Alam din naman namin na tataas. Depende sa presyo sa world market. Pero pag wag nag-rollback ngayon. ng mga ilang sentimo, tataas yan. Oo, wag lang ngayon, 'di ba? At kailangan nating lahat ang tulong ng bawat isa. So far, ASEC, ano ang pwede nating maging panawagan sa ating mga kababayan ngayong panahon at patuloy pa ang ganitong kalamidad? Ang amin pong palaging panawagan ay ang patuloy na pagmamadyag po sa ating kapaligiran. Huwag po tayong magpadalos-dalos sa paggamit ng kuryente. Palagi pong unahin natin ang safety. At nandiyan naman po ang ating kagawaran para makinig po sa lahat ng inyong pangangailangan o pagdulong pagdating po sa serbisyo ng kuryente, pati po ang supply ng ating mga liquid fuel at LPG. Ayun. Alright. With that, ASEC Marasigan, sir, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at good luck po sa inyo sa mga taga-sektor ng energy. Maibalik nawa kaagad yung supply natin ng kuryente sa mga apektadong lugar. Thank you, ASEC. Maraming salamat din po, Ma'am Tuesday and Sir Christian. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pagbibigay dahil sa Department of Energy. Salamat po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Assistant Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Ayun, Hilingan, walang pinoprotek.